Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman, at bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon. Ito ay tungkol sa Arsenal Strike 1. At ang nagtanong ay si Big News TV. Okay, ang sabi ni Big News TV, Sir, ask ko lang, lalambot nga ba ang recoil spring kung hayaan itong nakakasa habang nakatabi? Salamat po sa sagot in advance. Okay, so tapos may mga follow-up question pa rin siya dito. Ang sabi niya ay, salamat sir, abangan ko ang video mo. Saka nga pala may bago akong Arsenal Strike 1 na panalunan ko. Naiputok ko siya ng 100 full metal jacket, walang naging problema. At ilang reload, hindi po siya nagkaigi sa reload. Hindi nag-home at one point, bumabara yung head sa barrel. I think hindi niya kaya ang minor load. Napanood ko nga mga video nyo. Baka kako yun ang dahilan. Ano po masasabi ninyo? Okay, parang sinagot na niya yung yung tanong niya. Okay, pero ang sabi pa niya dito, Pinoy Firearms Instructor, may nagsabi po pala sa akin sa range na kaya nagja-jam at hindi nag-go home ay maiksi yung head nung reload ko, ay dahil ang Arsenal ay Bergman system, hindi siya nagtitilting barrel. Tama naman yun, hindi talaga nagtitilting barrel ang mga barrel, ay hindi umaabot sa ramp yung ramp ng barrel, kaya daw mababa. Gusto ko po marinig ang comment regarding sa Arsenal Strike 1. But hindi siya nagkakaigi sa reload, pero okay naman sa full metal jacket. May pag-asa pa ba na magamitan ko ito ng reload? Medyo matigas kasi ang recoil spring. Need ko pa daw iputok sa FMJ para mabugbog ang spring. Okay, sasagutin natin yan. At bago natin yan sagutin ay gusto ko lang kayong pasalamatan sa mga pagsishare at like ng ating mga videos, dahil nakakatulong kayo sa ating mga beneficiaries. At lalo tigit, maraming salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads, sapagkat nakakatulong naman kayo sa revenues ng ating YouTube channel, dahil ito ay tinutulong natin sa mga single parent, sa mga anak ng mga single parent na ating mga beneficiaries. At lalo tigit, maraming salamat din sa mga nagpadala dito sa ating GCash number para na yung pinadadala ninyo dyan ay naitutulong din natin sa mga pambaon ng mga bata. At huwag po ninyong tawagan yan, wala kaming pinagbibili na ano pa man. Yan po ay anak ko, yan po ang aking tresurera. At gayon din, maraming salamat lalo tigit kay Noli Peace America na nagpapadala sa ating GCash number, sa ating premier videos. Sir Noli, napakalaki ng iyong naitulong. Pagpalain ka ng Panginoon at bigyan ng mabuting kalusugan ang buong mong pamilya. Okay, so yan. Punta na tayo sa katanungan ni Big News TV. Okay, unang-una sa lahat, walang problema ang baril mo. Walang problema ang baril mo. Maliwanag doon sa iyong mga sinabi na may problema ay yung reload na bala. At ito ang masasabi ko sa inyo sa mga reload na bala. Ang mga reload na bala ay maganda talaga yan sa mga lumang baril. At yan ay dahil ang mga lumang baril ay nabugbog na. Tama yun. Pag nabugbog na ang iyong baril, ay talagang kung sa babayan ay shoot na ng shoot. Okay, siyempre, kung baril mo ay virgin, ay ang gusto niyan ay original na mga bala. Namimili talaga yan. Kasi nga, ang mga reload, ay alam naman natin na hindi natin alam kung mga ilang beses na yung na-reload. At pag ang basyo ay mga 3 beses na rin na-reload, kahit pa yan ay i-resize, minsan hindi na bumabalik doon sa standard na sukat ng outside diameter ng bala. May pagkaunting pagmaga na yan, at inaano ko sa iyo na isukat mong isa-isa ang mga reload mong bala bago mo iputok, iganyan mo. At kung yan ay hindi
ganyan at kung maaari ay gamitan mo ng bond paper na may lapad na 1 centimeter. Ayan. Lagay mo yan dyan at tingnan mo kung papasok ba yung bala. Ayan. Kung papasok ba. Kung mapapansin niyo na yung mga lumang baril, dahil yan ay nagasgas na nga, ay medyo maluwag-luwag na, mahihila mo ka kaagad. Pero pag bago, kamukha nito sa amin na ito, medyo bago pa ito eh. Ito, strike 1 ito. Ay medyo talaga masikip yan. Pero sa mga lumang baril yan, sana kukuha tayo ng baril dito, saglit lang. Subukan natin dito sa mga lumang baril. Ito, lumang baril ito Ayan ay maluag. So, tingnan niyo lumang baril. Ayan maluag, madali. Kumbaga may papasok mo. Okay? Hindi na virgin. Ayan may papasok mo yung Pero dito sa mga bago pa, ay hindi mo maipapasok yan. Hindi mo talaga mapapasok yan. Hindi mo maipasok. Kumbaga masikip. Tama yon na pag ang bago pang iyong baril ay talagang dapat ay bugbugin. Ang isa pa, sa nakikita ko sa iyo, ay tama yung sinabi mo na minor load yung binabala mo. Kaya hindi siya kumbaga nahirapan mag open chamber. At pag ito ay may isang bala na lang sa isang last shot mo, ay hindi ito mag-open chamber. Okay? So yun ang nakikita kong problema. Doon sa tanong mo na ito ba ay pag laging naka open chamber yung iyong baril ay ay lalambot bang spring, ay baka abutin ka na 10 taon. Baka abutin ka na 10 taon bago mo ito mapalambot. Okay? Ay mas maganda pa, iputok mo na lang ng iputok hanggang sa ito ay lumambot. Kisa naman, bakit mo mamadaliin ang buhay ng iyong spring? Huwag mong madaliin ang buhay ng iyong spring. I-enjoy mo siyang iputok hanggang siya ay lumambot. Hindi ko ina-advise yun, napapalambutin mo. Ang advice ko sa iyo ay magpa-reload ka ng major load, wag yung minor load. Ibig sabihin, kaya hindi nag-open chamber yung baril mo, ay mahina nga, malakas, tama yun, malakas ang spring mo dahil bago. Pero wag mo namang madaliin na palambutin ang spring. Standard yan, standard. Nakasukat talaga ito sa mga factory load. So bakit ang hindi mo na lamang baguhin ay yung iyong mga reload? Magpa-reload ka ng malakas. Hindi naman P+. Padagdag ng mga major load. Huwag kang magbala ng minor load. So yun naman ang sa akin. So hindi ko rin naman i-advise sa iyo na ito ay huningin mo para lumaki. O edi parang minadali mo rin ang buhay ng baril mo. Ay samantalang may enjoy mo pa ito ng mapakatagal bago ito lumuwang. Okay, so hindi yun ang advice. Hindi ako mag-a-advise ng ganun. Ang may advice ko sa iyo ay magpa-reload ka ng major load, wag yung minor load. Dahil kung talagang minor load yan, ibig sabihin, hindi man katugma ng lakas ng spring mo yung bala mo. Hindi man katugma. At tungkol naman doon sa mga pagbabatangal, ay maaring yung iyong mga bala ay yung mga reload mo ay medyo buntis na, kung tawagin namin. Expanded na. So, walang problema ang baril mo. May problema sa iyo yung mga bala. Dahil ginamit mo sa 100 bala na na full metal jacket, factory load, walang problema bakit mo pagbibintangan yung baril mo? Yan ay
Yan ay ginawa naman niya ang ating mga baril ay ginawa para sa mga factory load, hindi man sa mga sa mga reload na bala. O kumbaga optional na lamang yung paggamit natin ng mga reload na bala. Kaya hindi natin masasabi na may problema yung baril. Walang problema yung baril mo. Huwag mong madaliin na masira ang iyong spring at huwag mo ding madaliin na masira ang iyong baril. Yun ang sa akin. Ang may problema sa iyo, maliwanag dun sa mga in-explain mo, ang may problema ay yung bala na reload. Hindi kaya itong standard na spring. Standard itong spring na ito, kung magpapalit ka naman ng malambot nito at gumamit ka ng standard na full metal jacket na factory load, ang sisirain naman niya itong iyong locking block. Dahil marami na kaming nasira nito. Okay? So, yun lang ang masasabi ko sa iyo. Humanap ka ng bala na reload na major load. Humanap ka. At yung baril mo ay walang problema yan. Sa katunayan, maganda ang baril ng makinis na yan. Huwag mo na yan bawasan dahil lahat ng bagay ay papunta sa pagluag. Papunta sa paghina. Lahat ng bagay na ginagamit ay papunta sa pagkasira. Huwag nating madaliing masira ang ating mga baril para lamang magamit natin ng pangmadali ang panahon. Hindi po yan. Standard po yan. Ngayon, kung yung baril mo ay may problema sa full metal jacket na mga factory reload, ay yun ang problema. Yun ang problema. Kaya nga pagka may nagsasabi sa akin na may problema ang kanilang baril, lagi kong ina-advise na gamitan mo muna ng standard na factory load na full metal jacket. Kung okay yan. Kung yan ay okay, sa mga factory load na mga full metal jacket, wala pong diferensya ang ating baril. At kung ginamitan natin yan ng mga reload at hindi nag-ari, ay 1 plus 1, alam na this. Ang may problema ay yung bala natin. Dahil ang mga firearms po ay dinisenyo talaga para sa mga factory load. Diyan talaga yan. Kaya yan ay dinaan yan sa masusing pagtesting din sa ng kumpanya at yan ay okay, inalabas yan. Ngayon, ginamitan mo ng ibang bala ay nagka-problema, o di maliwanag, ang may problema yung bala. Dahil ang standard naman talaga na dapat gamitin natin yan ay mga full metal jacket na factory load. Optional na lamang kung gumagamit tayo, nagtitipid tayo ng mga reload na bala. Kaya kung gagamit tayo ng mga reload na bala, suriin muna natin, testingin natin kung maganda ba, sukatin natin ang gauge, pwede na ang papel na 1 cm ang lapad, bond paper, tingnan natin kung yan ba ay maluag o masikip. Pag yan ay hindi mo maipasok-pasok dito ng may papel na ganyan, ay sigurado ako yung bala mo ay oversize. Oversize yan. Pag hindi, dapat yan ay ipasok mo. May kahigpitan yan pagbago, may kahigpitan yan, hindi mo basta-basta makukuha yan, napuputol pa nga, okay? Pero pag yan ay luma na, mga natin naputol mga kasi Pero pag yan ay luma na, tingnan natin yung luma na, pasukan natin ang luma na, okay? Yan, ang luma na, ay madali po nating makuha yan. So yan ang ginagawa kong practical na pagtitesting ng mga baril. So yan, sana ay may natutunan kayo at inuulit ko, yung baril mo ay walang problema. Huwag mong pagdiskinitahan yung baril mo na magandang arsenal na baril. At pumili lamang tayo ng bala na naangkop. Okay? Actually, ang baril nito ay natruting na ito. Natruting na to.
mapapansin ninyo yung pagka-truthing niya. May ano siya dito. Meron siya ditong parang yung tinatamaan ng bala. Ayan ay parang ano, pansinin mo at parang iba may counting kaltas dito sa gilid. At never, wag mong babawasan itong ramp. Wag mong gagalawin itong ramp na to. Wag mong galawin ang iyong barrel. Baka yan ay, yung iba kasi, pag hindi pumapasok yung bala, dyan, may problema ay yung bala, yung chamber ang titirahin, ay naku po, sa mahal ng barrel ng mga firearms, ay baka magsisi kayo. Wag ninyong pakialaman ito. Okay? Actually, maganda na ang pagka-truthing nito. Wala na kayong gagalawin dyan. Ang may problema sa iyong baril ay bala. Okay, so yan. Sana may natutunan kayo. At tama yan, na break-in mo ng 100 na bala, walang problema. Walang problema ang iyong baril. Dahil na break-in mo. Yan din naman ang sinasabi ko. Kung mabibreak-in kayo ng baril, ang gamitin ninyo muna ay original na baril. Na bala, yung mga full metal jacket na factory load. Yan. Kung yan ay magka-problema sa mga reload, ay sigurado ay yung balang reload ang may problema dyan. Okay, so ayan. At wag nating ipilit yung mga bala na hindi tinatanggap ng ating baril. Lalo kung mga reload. Ay di intayin nating mabugbog yung ating baril. Pag yan ay nabugbog, pero matagal-tagal yan. At kung hintayin mo itong lumambot sa pag-open chamber, baka abutin ka na 10 taong nakaano ito. Ay magandang klase, flat spring ito. Hindi ito basta-basta lumalambot. Pero napuputol ito. Hindi ito basta lumalambot, pero ito ay napuputol. Itong mga flat spring ito sa aming experience. So, magandang klase ang ano. Kaya ang sagot ko dyan ay depende sa spring. Hindi ito basta lumalambot. Napuputol ito. Ay wag natin madaliin ang buhay ng ating mga parts, ng ating mga baril. So ayan lang ang gusto kong iparating sa inyo. At gusto ko lang basahin sa inyo ang ating community spotlight. Shout out kay Gimboy, meron kang 63 engagement. Shout out kay Chocolate_boy, meron kang 27 engagement. Shout out kay Brian Butchupido, meron kang 31 engagement. Shout out kay Adonis Pitogo, meron kang 1 engagement. At shout out kay Tommy Aparachi, meron kang perfect 100 plus na engagement. At shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Please bisitahin ninyo yung aking bagong negosyo dyan, Papa Burger, sa pagmamanis ng bunso kong anak na si Elmer Jr. Matatagpuan ninyo yan sa Albarci Street, doon sa dati kong machine shop. Albarci Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Papa Burgers, sa halagang 40 pesos, buy one take one, at mapapaburger ka talaga sa sarap. God bless po. Maraming salamat sa inyong lahat.